Mabuhay ang dakila nating bansang Pilipinas. Mabuhay ang mamamayang Pilipino. Isang magandang araw sa inyong lahat, mga minamahal na kababayan. Karmahin na sana ang mga magnanakaw, mga mandarambong, mga sinungaling at mga walang hiya sa gobyerno natin. Isang magandang araw sa inyong lahat. Tatalakayin po natin ngayon ang part 2 na siyang number 8 ng podcast ng channel na ito tungkol sa pagbubudol sa bansa natin ng smart magic na siyempre kasabwat ang COMELEC mula pa nung panahon ni GMA kung kailan unang pumasok ang smart magic, panahon ng pagka-chairman ni Benjamin Abalos, tatay nitong DILG secretary natin ngayon na Honorable Kuno. At panahon din yon na malaking skandalo na siyempre wala ring nangyari ni Hello Garci na noon pa lang, panahon pa lang ni GMA, binalutan na ito ng skandalo, itong pagpasok ng smart magic. Pero siyempre, tinuloy nila. Dahil magandang komisyon galing sa smart magic. Tatalakayin po natin ang dinaanan nitong at naging nakaraan nitong pagpasok ng smart magic at lahat ng mga palaisipan na kaanib nito. Dahil marami po ditong mga tanong na dapat matagal nang tinanong at matagal nang sinuri. Pero natural, kung ang nagpapatakbo nito ay mga nagdudunong-dunungang mga abogado na wala man lang mga diploma sa information technology, walang alam tungkol sa pinapatakbo nilang sistema, pero haharap sa TV, dedepensahan ang smart magic na akala nila mga tanga at mga bobo tayo lahat. At ganyan na lang lagi. Kaya hindi nyo ako masisi na mababa ang respeto ko dito sa mga abogadong ito. Dahil sa katagal na ng panahon at marami na akong abogadong nakilala sa buhay ko, sa ngayon, sa mga buhay pang abogado, dalawa lang ang nakikita ko na tunay na honorable na siya ko ngang nirirespeto. Si Attorney Rodrigo Roa Duterte at si Attorney Glenn Chong. Dahil salamat sa mga ginagawa ni Attorney Glenn Chong ay sa wakas natanggal na rin itong pesteng smart magic sa bayan natin. Pero naniniwala ako na napalitan lang ito nitong kaparehas din na sistema na ibig sabihin nakakalikot pa din.
Dahil sa mismong batas, sa batas pa lang, tandaan nyo ito mga kaibigan, sa batas pa lang, ito mga walang hiyang nagsulat ng batas na ito, ay pinasok na ang mga butas. Pinasok na ang kasiguraduhan na ito ay makakalikot. At para maintindihan ninyo ang kawalanghiyaan nito mga taong ito, hindi nga nila tinatago. Dahil alam ng buong mundo na programmable ito. Ang ibig sabihin ng isang programmable computer system na siya nga ang SmartMagic, ang programmable sa mundo ng information technology at sa mga computers ay walang ibang ibig sabihin kundi nakakalikot. Lagi ko itong uulit-ulitin dahil ito na mismo ang dapat nagsabi sa atin lahat at nagpaintindi sa atin lahat na ito talaga mula pa lang sa umpisa, mula pa lang sa batas, mula pa lang sa specifications, ay talagang ginusto ng COMELEC na ito ay makakalikot. Dahil pag hindi ito makalikot, gutom sila at wala silang kikitain. Ganun lang kasimple po yun. Itong mga nasa gobyerno, maski may honorable sila dyan sa harap ng pangalan nila, sa mga opisina at sa pinto nila, hindi ibig sabihin na totoo. Sila lang ang nagsasabi na sila ay honorable. Ang totoo dyan, karamihan sa kanila, hindi ko na naman linalahat, kagaya ng mga batikos ko sa mga abogado na talagang walang hiya, hindi ko nilalahat. Katunayan nga, itong si Attorney Rodrigo Roa Duterte at si Attorney Glenn Chong ay hinahangaan ko bilang abogado. Matatalinong tao ang mga ito, honorableng tao, respetableng tao, may hiya sa madaling sabi. At ginagalang ang tungkulin nila. Ginagampanan ang tungkulin nila na makipaglaban maski kanino para sa katotohanan at sa kabutihan. Kaya saludo ako sa kanila. Now, dadako na ho tayo dito sa pinag-uusapan natin na SmartMagic. Makikita nyo dito na 1986, tandaan ninyo mga kaibigan, 1986, kaluluklok pa lang ni Cory Aquino bilang presidente. Meron na akong ginawang sistema pang eleksyon na ang tawag nga ay abacus. Napresenta ito sa COMELEC noong 1986, dinedma nila. Dahil, yun na nga, gawa sa Pilipinas, gawa ng Pilipino, at pag ganun ang sitwasyon, at hindi sila bibili ng galing sa ibang bansa, hindi sila bibili ng dinidikta ng mga puti na bilhin ng bansang ito. Excuse me. At walang tiwala sa kakayahan ng mga engineer na Pilipino na mas magaling pa sa pananaw ko kaysa sa mga puting inhinyero na gumawa ng basurang SmartMagic na ito. Pero yung SmartMagic, syempre ang bibilhin dahil dolyar ang komisyon
at diretso na sa ibang bansa ang pagdeposito ng komisyon ni hindi na kailangan dumaan sa Pilipinas. So yan lang naman na ang dahilan dyan. Hindi porke ang smart magic na yan ay ang dapat nating gamitin. Ginagamit natin yan dahil tinanggap nila ang komisyon na akibat sa pagbibili ng basura na yan. Anyway, dito nyo nakikita na ang katangian mula pa lang sa pag-design ng System Abacus ay na ito ay gumagamit ng text lamang. Na pag meron dyan magdudunong-dunungan at sasabihin na madali mahak ang text, mga bobo sila na wala silang alam. Dahil sa kaalaman ninyo, lahat ng mga bangko, pati GCash at pati lahat na yan, ay gumagamit ng text at gumagamit ng SMS sa pagpapadala ng mga password na gagamitin ninyo sa mga transaksyon. So pag ginagamit ng bangko yan, siguradong hindi yan nakakalikot. Alangan nagagamit ang bangko at ang mga financial institutions na pera ang nakapaloob dyan, nagagamit sila ng isang sistema na madaling kalikutin at madaling i-hack. Kaya kung sino nagsasalita at sumisira dito sa SMS, paggamit ng System Abacus ng SMS na mura, simple, madali, mabilis, hindi nakakalikot, pag sinisiraan yan at sasabihin na madaling i-hack yan, wala silang alam sa pinag-uusapan. Lalo na kung abogado ang nagsasabi niyan. Dahil hearsay lang yan, alam nila yon. At ang hearsay ay hindi ebidensya. Hindi tinatanggap sa mismong korte nila. Pero gagamitin nila yan kung akala nila nakakatulong sa kabalbalan na sinasabi nila. Okay, so itong Abacus ay text lamang, madaling gamitin, kaya nagagamit ng lahat ng Pilipino na marunong man lang mag-text. Hindi na kailangan ng wifi, hindi na kailangan ng app, hindi kailangan ng smartphone, hindi kailangan ng maski ano. So zero reliance on internet connectivity na nakasulat dyan. Pinakamahalaga at importante at siyang hindi pinansin or sadyang hindi pinansin at nagbubulag-bulagan itong mga nasa COMELEC na mga abogado ay na ang Abacus ay non-programmable. Ipapaliwanag ko mamaya kung paano yung non-programmable na yan na hindi nga nakakalikot. At dinesign nga itong Abacus na maging mura, madaling gamitin para magamit hindi lang sa eleksyon, kundi sa mga signature campaigns na kakailanganin natin pagdating ng panahon, sa mga petitions, sa mga survey, na mas magaling pa ito sa mga survey na ginagawa dahil actual ito. Ang mga sumasagot ng mga survey ay actual na mga tao. At kung ang sumagot ay libo-libo at marami ng tao, milyon-milyon, di yun na talaga ang damdamin ng nakararami. Hindi kagaya nitong mga survey na ginagawa ng SWS at ng Pulse Asia at kung sino-sino man na kakausapin nila ang 500 tao, 1,000 tao, tapos palalabasin na yan ang damdamin ng 120 million Pilipino. Ano sila? Ang akala kasi nila lahat tayo mga torpe at mga bobo. At naniniwala sa lahat ng mga bolang sinasabi nila.
Porque matahimik ang Pilipino, hindi ibig sabihin na hindi naintindihan na binubodol na sila ng mga taong ito. So pwedeng gamitin ang abacus pati sa plebiscites, sa referendum, sa eleksyon siyempre, at pati sa mga recall. At kung bakit dinisign tong abacus na ganyan ay para maging mura dahil marami tayong mga batang nagugutom at natutulog araw-araw na milyon-milyon na gutom. Walang karapatan itong mga bobo sa COMELEC na magwaldas ng 17 billion bawat may eleksyon sila. Excuse me. Anong ginagawa ng ombudsman? Isa pa rin yan nakasabwat ng COMELEC. Lahat ng mga taong ito na namamayagpag dito ang smart magic. Dahil labag at labag sa batas yan. Ipapaliwanag ko yan sa mga darating na mga podcast, pero sa ngayon, tandaan lang ninyo na itong sistema ng smart magic ay sadya itong binili at ginawang programmable dahil talagang gustong kalikutin. Umpisa pa lang. Pero imbes na habulin lahat itong mga nagdesisyon ng ganito, itong mga abogado sa COMELEC, imbes na ikulong lahat yan ng ombudsman, ay ito na naman si BBM at si Marcos lang ang nakikita ngayon. Ano bang ibig nilang sabihin? Wala akong masamang tinapay na habulin nila si Marcos kung talagang may nangyari diyang pandadaya dahil sa kagagawan nila. Wala akong masamang tinapay doon. Gawin yon. Pero paano yung mga nakaraan? Programmable itong sistema ito na ang ibig sabihin, nakakalikot. So lahat ng nakaraan mula kay GMA hanggang kay Noynoy, lahat ng mga eleksyon na gumamit nito, anong pinapalabas ng COMELEC? Na ngayon lang ito nagkakaroon ng dayaan? Ano ba mga taong ito? Ano kala nila sa atin? Mga bobo lahat? So ganun ang laro dito sa Pilipinas, mga kaibigan. At kaya nga wala akong respeto sa mga taong ito dahil sa halip na habulin ang katotohanan, puros mga kasinungalingan, kawalanghyan ang mga pinapalabas dito at lumalabas sa mga bunganga nila. At dito nga nakikita, 1986, meron ng isang sistema na sana dapat na nilang sineryoso, hindi pinansin, dinedma. Dahil gutom ang abutin nila at walang komisyon. Dahil gawa sa Pilipinas, gawa ng Pilipino, at mabubuko sila lahat pag mali ang kilos nila pagdating sa ganyan. Kaya pati ngayon, sa mga Senate hearing, sana nakikinig si Senator Amy Marcos na siyang head ng Electoral Reforms Committee dyan sa Senado, na ang pinag-uusapan ay mga kontrata, yung mga papeles ng Smart Magic at yung bagong papasok. Pero yung sa paraan, sa technical side ng pagbubudol at pagkakalikot at pagkokontrol ng lalabas sa computer, walang pinag-uusapan. Kasi yan na nga. Ang katotohanan dito ay nakakalikot itong sistemang ito. Pero walang taong gusto na magsalita tungkol dyan. Dahil mabubuko lahat yung mga nagdesisyon na bumili at nangumisyon sa pagbili nitong basurang ito. At itong Miro, palagay ko, pareho rin lang na basura. Dahil sigurado ako
na programmable din yan. At kung programmable ay talagang nakakalikot. Dito nyo po nakikita sa screen na 1986, hindi lang meron ng System Abacus, talagang pinakita ito sa COMELEC. Hindi sila pwedeng magpanggap na wala silang alam. Nandyan, yung mamang yan, sinadya namin na mag-imbita sa testing ng no read, no write nga. At nakayanan niya. Nakayanan niyang gamitin ng System Abacus dahil 3 ang impormasyon dyan tungkol sa bawat kandidato. May numero ng kandidato, may pangalan ng kandidato, at may letrato. Kaya maski no read, no write ka, hindi yun dahilan na hindi ka makaboto. Or sasama ka ng tao na iibahin yung binoto mo dahil hindi mo rin kayang basahin ikaw mismo. Puno ho ito ng butas. Itong mga pag-aano natin, paggamit ng Smart Magic. At tandaan nyo na namayagpag ang Smart Magic dito panahon pa ni GMA na 9 na taon, sinundan ni Noynoy ng 6 na taon, at so 20, tapos si Presidente Duterte na 6 na taon, nasa 21 years na tayo, tapos nadadagdagan ngayon ng 2 taon ni Marcos, ibig sabihin 23 years na mamayagpag ang isang basurang sistema ng eleksyon sa Pilipinas. At pwede natin pasalamatan ang mga abogado dyan sa COMELEC. Mula nung si GMA ang presidente hanggang sa ngayon, kasabwat sila lahat sa paggamit netong basurang sistema na ito na binaboy ang eleksyon ng Pilipinas, binaboy ang mamamayan, binaboy ang kagustuhan natin, at puros kawalanghiyaan ang nangyari sa eleksyon natin. Yan ang katotohanan po, mga kaibigan. At wala silang masabi na kontrahin ito. Dahil sa pangalan pa lang ng Smart Magic at sa specification na programmable yan, talagang nakakalikot. So nandyan ang intensyon nila mula pa nung primero. At nakita rin natin ang ginawa ni Andres Bautista na ngayon ay nasa Amerika at ina-enjoy yung mga milyon-milyon niyang komisyon galing sa Smartmatic. At ang Smartmatic mismo ang kumukop-kop sa kanya sa Amerika. Imbes na bumalik dito at harapin ang mga kasalanan at mga krimen na ginawa niya habang chairman ng COMELEC. So ayan, nakikita nyo na maski yung no read, no write, nagagamit ang System Abacus, nandyan ang mga 40 plus na mga write-up na lumabas noong 1986 sa iba-ibang dyaryo, sa TV, sa radyo, at nandyan din ang September 1996 na sulat ng mismong ama ni Laila de Lima, itong Senador Laila de Lima, itong si Vicente de Lima, na siyang nag-arrange ng presentation ko sa COMELEC noong 1986. Nandyan ang sulat niya sa akin. Kaya wala silang masabi na wala silang alam tungkol dito, at kung sana alam lang nila, edi syempre lahat na ng mga magagandang pagsisinungaling
ay lalabas na sa mga bunganga nito mga abogadong ito. Sa halip, nahabulin nila ang katotohanan na siyang trabaho nila. Ayon sa mga obligasyon at mga tungkulin nila bilang mga commissioner ng COMELEC. Hindi ang pumayag na umiral ng 23 years ang isang basura na election system kagaya nitong sa Smart Magic. Ito pong dito nyo po nakikita dito ko po ipapaliwanag kung bakit nakakalikot ang programmable. At ito na nga ang krimen. Nandito ang crime. Nandito ang tinatawag sa Ingles na smoking gun ng kawalanghiyaan, ng kasinungalingan, ng pagpanggap ng kamangmangan, ng komplikasyon, at ng lahat na yan na sarsuela ng COMELEC at ng mga commissioner ng COMELEC na dinidepensahan ang isang nakakalikot na sistema at sasabihin nila, safe ko no ito, hindi ito pwedeng kalikutin. Dahil nandyan sila lahat para magbantay. Paano mo babantayan ang nakaprogram sa 350 or 400,000 na piraso ng computer ng Smart Magic? Mababantayan mo lahat yun isa-isa at matitiyak mo na yung umiiral at tumatakbo na programa doon sa 400,000 kapiraso ng mga makina na yan ay lahat tama? Ganyan na lang ang akala nila na gago tayo lahat. At ganyan ang tingin nila sa mamamayang Pilipino na ganun tayo kadali budulin. So dito nyo nakikita at papatunayan ko sa inyo dahil itong mga nakikita nyo dyan sa screen, ito ay mga calculator na maliliit. Nakilala nyo naman siguro dahil halos lahat tayo merong isa nito. Wala pa ho itong 200 pesos. Mabibili nyo ito sa National Bookstore na wala pang 200 pesos ang halaga nito. Pero maniwala kayo mga kaibigan na maski 200 pesos lang ito, ang pinakamagaling na hacker, ang pinakamagaling na programmer sa balat ng mundong ito ay hindi kayang baguhin ang takbo ng 200 pesos na mga calculator na yan. Bakit? Dahil hindi nga programmable. At bakit hindi programmable? Dahil ang programa niyan ay nakaukit sa isang tinatawag na silicon chip na nakapatong dyan sa sirkito niyan na hindi mo na magalaw. Hindi mo na makonektahan at mapalitan yung nakaukit at naka-burn in na dyan sa chip na yan na nasa loob at yan ang tumatayong utak ng mga aparatong maliliit na yan. So hindi na po yan programmable pa ganyan. Siyempre nag-uumpisa, sinusulat yung programa. Pero pagkatapos isulat ang programa, kino-compile nila. Ang tawag sa operasyon na yan ay compile. Pag-compile na yung programa, hindi na yan nababasa ng tao,
yung mismong aparato na lang ang nakakabasa ng compiled code na tinatawag. Ang compiled code na yan ay hindi na kayang palitan ng tao. Dahil ang tao pwede lang palitan ang code habang hindi pa compiled. Pag compiled na yan, machine language na yan, ang aparato na lang ang nakakaintindi niyan. Hindi na kayang basahin ng tao. Hindi na kayang palitan. At yan ang mga nasa loob ng mga 200 pesos na yan. So ito ang sinasabi ko sa COMELEC. Mga kriminal sila. Talagang mga kriminal. Dahil itong 200 pesos na calculator ay patunay na hindi pwedeng palitan ang instruction niyan. Pero yung bilyon-bilyon na smart magic nila, kayang-kaya. Kayang-kaya. At bawat isa sa 400,000 na yan, 400,000 piraso ng mga makinang yan ng smart magic na basura at programmable ay bawat isa niyan ay katibayan ng krimen ng mga COMELEC commissioner. Galing pang panahon ni GMA hanggang ngayon. Dahil continuing crime yan. Ang paggamit ng sistemang ganyan na taliwas sa malinis na eleksyon. At sinadya nila na maging programmable para makalikot nila ang kilos ng smart magic na yan. Pero hindi lang yan. Nagbayad pa tayo ng bilyon-bilyon para sa isang eleksyon para sa bansa natin na nakakalikot. Na pag kinausap mo lang ng tama yung programmer ng smart magic, ay pwede ka nang manalo. Anong klaseng mga kriminal itong mga taong ito na nasa COMELEC? Yun lang ang matatanong ko. Yun lang ang tanong ko. Patunayan nila sa akin na bakit hindi ganito ang in-specify nila nung binili nila yung smart magic na yan. Sa halip, programmable pa ang hiningi nila. Dahil alam nila na gusto nilang kalikutin pagdating ng araw. Nandyan ang pera. Para sa kanila. Ang problema, tayong nabubudol. Ang bayan ng nabubudol, tayong nabababoy, ang buhay natin apektado, milyon-milyon ng mga bata ritong gutom, dahil hindi natin mapasok ang tamang leader, dahil ang nagdidesisyon ngayon dito sa Pilipinas pagdating sa eleksyon ay hindi na ang taong bayan. Hindi na po ang botante ang namimili dito ng mananalo. Smart magic na po. Ganun lang kasimple yon. Sana maintindihan ninyo lahat na sa buong kasaysayan ng Pilipinas, wala pa akong nakitang mas malaking pagbubudol, mas malaking kawalanghiyaan, mas malaking pagsisinungaling kaysa dito. At gawain ng mga honorable kuno, na mga abogado. Mga walang hiya sila lahat. Yan ang katotohanan. At kaya nga wala akong respeto sa mga yan. Meron na natandaan ko tuloy, panahon ni Justice Narbasa, 75 ang passing grade. Yung apo niya na bobo, na nag-aral ng abogasiya, 70 lang ang nakuha. Sa madalit sabi, hindi pumasa. Hindi pumasa. Nagkaroon ng skandalo noon dahil gusto nilang ibaba ang passing grade. Gusto nilang ibaba ang passing grade
para pumasa yung apo ng Chief Justice. Anong klaseng mga etika ang tinuturo dito sa mga abogadong ito? Kaya nakakalikutin ang passing grade para lang makapasa yung bobo na hindi nakaabot sa 75. Ano bang klaseng mga tao ito? Itong mga abogado. At kailangan tawagin mo silang honorable. Kung hindi, pagagalitan ka pa sa korte. Yung mismong mahistrado natatanggap ng makapal na sobre na puno ng suhol, honorable din. Ang kailangan mong itawag dyan. Ano ba itong mga taong to? Lahat ng baluktot, tinutuwid. Lahat ng tuwid, binabaluktot. Lahat ng kasinungalingan, gagawin. Ito na lang sa hazing. Na usong-uso sa mga, lalo na sa mga law school. Silang unang dapat alam na ang hazing ay murder. Murder. Na kung meron lang sanang kamatayan pa, sentensyang kamatayan, dapat yan ang anihin nila. Premeditated murder ho yan. Pinag-isipan yan, hindi yan bigla-biglaan. Hindi manslaughter yan. Murder. Premeditated murder. Inisip nila kung sino ang i-haze nila. So anong tawag ng mga abogadong ito? Imbes na murder, dahil hindi magandang pakinggan, kagaya rin ng honorable, hindi magandang pakinggan ng mga kawatan at mga sinungaling sila. So kailangan ang itawag sa kanila ay honorable. Ito namang hazing, hindi pwedeng tawagin ng murder dahil pangit, pakinggan, dapat hazing. Bakit mo papapalitan ang pangalan ng krimen? Para lang gumanda yung tunog. Murder yan eh. Diyan yung nakikita, mga kaibigan, na walang iniisip itong mga abogado kundi maghanap ng butas, maghanap ng kasinungalingan para takpan lahat yung mali na ginagawa ng kabaro nila, ng mga brad nila. Yan ang pumapatay sa industriyang yan, na wala sa iba. Ang etika ng ibang profesyon ay marangal. Hindi ka asikasuhin ng doktor kung yung sakit mo ay hindi tugma sa espesyalidad niya. Kaya ko hinahangaan yung mga ibang profesyon. Wala akong hanga para sa mga abogado dahil lahat ng nakita ko galing sa kanila ay pagsisinungaling, kawalanghiyaan, pagsisinungaling na dapat katotohanan ang pinapalabas nila. Tingnan nyo na lang ang mga abogadong nandyan sa mga Senate hearing at sa lahat ng hearing. Sila ang sumasalungat sa katotohanan. Kung alam nila na talagang guilty ang mga taong yan, tulungan nila, pero hindi nila dapat tulungan na magsinungaling. Nandiyan pa rin ang obligasyon na lumabas ang katotohanan. Ibang klase talaga itong mga taong to. At palibasa, pati ang mga ID card ng mga iba-ibang ahensya ng gobyerno, palibasa, malamang, mga abogado na naman ang gumawa ng mga sistemang yan, kagaya rin itong Smart Magic. Anong nangyari sa Pilipinas? 27 iba-ibang ID meron tayo lahat. Samantalang pwede isa lang. Bakit marami? At bawat ahensya may isang ID para sa kanya mismo? Dahil may pera.
Dahil may 27 na iba-ibang computer system ang kinailangan bilhin. Kung isa lang ang ID natin, na pwede naman, na mas maganda pa nga para pag nagbago ka ng address, isa lang ang pupuntahan mo at alam na ng lahat ng ahensya yung bago mong address, hindi. Ang gusto nila, bawat ahensya may kanya-kanyang computer, may kanya-kanyang programmer na swelduhan, may kanya-kanyang mga team, may mga IT people, mga consultant, lahat na yan, bilyon-bilyon po ang hinahabol nila. Kaya bawat ahensya kailangan may sariling computer na pwede namang isang malaki. Na nakadikit na lang sila, lahat ng ahensya doon na lang nakakonect. Hindi yan ang gusto nila. Dahil ulit, gutom na naman. Ang gusto nila kasi, bawat bili ng equipment na mamahalin, lalo na pag galing abroad, na lahat yan ay galing abroad, syempre may commission yan para sa kanila lahat. So, gaya ng sinasabi ko lagi, pag gusto nyo malaman kung bakit ang isang bobong desisyon o isang maling desisyon ay nagagawa, lalo na nitong mga abogado na wala namang alam tungkol sa computer at kung ano-ano, kung gusto nyo malaman kung bakit nangyayari itong mga masasama at maling desisyon sa Pilipinas, gawin nyo ang kasabihan sa Ingles, follow the money. Sundin lang ninyo ang takbo ng pera. Ang ibig sabihin, matukoyin ninyo kung sinong nakikinabang sa mga desisyon na yan at yun na yung sagot. Kung bakit ang mga palpak na desisyon ay araw-araw ginagawa at naghuhugas sila lahat ng kamay. At isa rin itong abogado dyan sa ombudsman na nakangangalang at namamasid dyan sa lahat ng pandarambong na ginagawa sa paligid niya, wala siyang kamungwang. Or nagpapanggap na wala siyang alam. So isa rin yan na wala rin akong respeto na abogado para sa kanya. So ito po, tingnan nyo itong mga 200 pesos lang na nabibili sa National Bookstore ng mga calculator, na mas sure pa, mas sigurado pa, at hindi napapalitan ang kilos nito, na maski suhulan mo ang pinakamagaling na programmer sa balat ng mundo, maski suhulan mo ng $1 billion, hindi niya mapapalitan ang kilos nito. At kaya pag pinindot mo ang 1 plus 1, 2 ang lalabas. Imposible na 3. Or imposible na 11 na pwedeng mangyari sa Smartmatic. Na 1 plus 1 na boto ay magiging 11 pa kung gusto nila. At binayaran ng bilyon-bilyon. So anong lumalabas ho dito mga kaibigan? Etong 200 pesos na mga calculator ay mas secure pa sa bilyon-bilyon na binayad ng COMELEC na mga kriminal na yan sa Smartmagic. So, masaya na kayo lahat? Ganyan ang budol na nangyari pagdating sa Smartmagic. Okay. So, ito po mga kaibigan. Kaya kung ako ang tatanungin, salamat sa palpak na desisyon at kawalanghiyaan ng COMELEC sa pagdala sa Pilipinas ng Smartmagic. Nung sinuri ko ito, swak na swak talaga dito sa 5 at naging perfect score yung report card nila pagdating sa desisyon ng Smartmagic na ito. Perfect score sila, top notcher ang COMELEC.
Dahil talagang lahat nasa loob dito ng desisyon ng Smart Magic na ito. Sa buong kasaysayan ng Pilipinas, ito na ang pinakapuno ng kawalanghiyaan, pinakapuno ng kasinungalingan, pinakapuno ng kamangmangan, kuno. Siguro nagpapanggap lang yan naman sila. Puno ng komplikasyon, na ibig sabihin, nagbabayad tayo ng bilyon-bilyon na hindi naman kailangan. At puno ito ng kababawan. So perfect score po. Check po lahat. So pagdating sa K5 ang score nito. A++, 5+ sa likod ng A sa ginawa nilang ito sa COMELEC. At kaya rin makikita ninyo, ito po ang proof. Nandito ang ebidensya. Maniwala kayo't hindi, etong si Drilon noong 2016 ay naging top-notcher na senador. Okay? Top-notcher. 2 million kaboto ang lamang niya kay Duterte. Isipin nyo yan. Lumamang pa yung senador kaysa sa presidente na nanalo ng landslide. Maniniwala kayo sa ganyan? Yan ang magic ng Smart Magic. At ganyan kakampante nga yung senador na yan na natutulog na lang sa Senado. At hindi na kinailangan magkampanya man lang. Dahil ayos na siguro yung usapan sa programming ng Smart Magic para sa kanya. So ganun lang kadali ang eleksyon ngayon sa Pilipinas. Mga kaibigan. Wala na pong eleksyon ngayon sa Pilipinas. Maniwala na lang kayo. Maniwala na lang kayo. Wala na ngayong eleksyon sa Pilipinas. Ang meron ngayon dito sa bansa natin ay selection. Pinipili na lang ang mananalo, ibig sabihin. So selection plus auction na ngayon. Ang auction, ibig sabihin, kung sapat ang suhol mo sa mga programmer at nasulat ng tama yung program na binili mo sa COMELEC at inayos mo, panalo ka na. Ganun ang usapan ngayon. So, hindi na nga eleksyon. Selection, pinipili na ang mananalo at binibili na lang ang posisyon sa highest bidder. Kung sino ang pinakamataas na magbabayad dyan, kagaya ng isang auction, siyang mananalo. Yan ang katotohanan, mga kaibigan. Huwag na ho tayo maglokohan dahil tumanda na tayo lahat dito sa Pilipinas at walang nangyari sa atin kundi budulin tayo ng gobyerno natin. Na sumumpa lahat yan na dapat sirbihin tayo ng mabuti. Sa susunod na bukod dito sa mga 200 pesos na calculator na hindi pwedeng ma-program at hindi pwedeng kalikutin, na pwedeng bilhin sa National Bookstore ng 200 pesos, bukod dyan sa mga susunod na podcast, papatunayin ko din sa inyo, meron pa akong ibang katibayan ng mga sistema na parehong-pareho dito sa Smart Magic, parehong-pareho ang konsepto ng pagbibilang, kasi pagbibilang lang naman ito eh. Wala namang pakialam ang computer diyan. Ang trabaho lang ng computer dito sa Smart Magic ay magbilang.
magbilang. Pero yung pagbabago ng bilang na yan ay siyang trabaho ng mga programmer na sinusuhulan. So, ganun lang yon. Pero merong mga sistema na kagaya ng 200 pesos na calculator ay hindi pwede na makalikot. Dahil importante sa kanila na ang mga lalabas ay hindi mali. Ang example niyan ay mga fabrika. Kagaya ng fabrika ng soft drink, fabrika ng beer, ang mga ganyan. Na milyon-milyon ang binibilang niyan araw-araw. Araw-araw, mga kaibigan. E tayo, para magbilang lang ng 30 milyon na mga boto, 3 taon pa meron ang COMELEC na maghanda. Tapos nakakalikot pa, tapos mali pa. Saan kayo nakakita ng ganyan? Nangyayari yan dahil nga mga abogado na walang alam tungkol sa mga ganito ang nagpapatakbo. Uulit-ulitin ko yan ng 1,000 beses dahil nandyan ang problema. Ang doktor natin sa eleksyon ay hindi doktor. Nagsisinungaling pala. Walang alam tungkol sa ginagamot niya. Hindi siya doktor. Pero ang pagkaalam natin, eksperto sila. At pinapalabas nila at nagpapanggap sa television pag nagsalita tungkol sa Smart Magic na eksperto sila. Mga abogado yan, nasaan ang katibayan na eksperto sila? Diba diploma ang katibayan? Na yun ang linya mo at alam mong ipaliwanag yung kailangan mong ipaliwanag dahil eksperto ka dyan, may diploma ka eh. Nakakabit yun sa dingding, sa likod mo. May diploma ba sila sa IT engineering? Meron ba silang diploma sa computer science? May diploma ba yan sila sa computer engineering? Para lumabas sa TV at magpapanggap na eksperto? Depensahan ang palpak na Smart Magic na alam nila na kasinungalingan ang sinasabi nila dyan sa television, na walang problema daw yan. Kung may konting delikadesa itong mga nasa COMELEC, hindi yan dapat tinanggap yung assignment na yan. Kung may konting delikadesa, tunay na honorable, tunay na respetableng mga tao yan, at hindi mga walang hiya, kusa na sila dapat nag-resign or hindi tinanggap yung assignment. Dahil alam nila, wala silang alam tungkol dyan. Oh. Ano kaya mangyayari sa tulay kung abogado ang nag-design? Tiyak yun, babagsak. Ano mangyayari sa gusali kung isang abogado rin ang nag-design? Kagaya ng nangyayari dyan para sa eleksyon natin pagdating sa COMELEC. Sino ang mga yan at anong hawak nilang academic credentials para mapangasiwaan ang eleksyon natin na 100% digital, 100% electronic? Ano ang alam nila tungkol dyan? Ilang units sa College of Law binigyan sila tungkol sa computers? Spesyalidad nila yan? Niyong marinig nila at mabasa nila na programmable yan, hindi nila nga naintindihan na ang ibig sabihin, pwede natin to kalikutin, pwede natin to perahan. Ibebenta na lang natin. Sabihin natin sa Smart Magic kung paano i-program ito para yung binentahan natin ng pwesto na binabayaran tayong milyon-milyon dito, sinusuhulan, yun ang lalabas. So, ganyan ang kalakaran, mga kaibigan. At kaya,
Kaya ko sinasabi na salamat sa mga kawalanghiyaan na yan ng COMELEC kasi dyan nag-umpisa lahat. Ayan. Lawyers pretending to be experts at nagdidesisyon sa mga high-tech na mga usapin, dagdagan mo ng corruption, ito na nga, more and more of this. Na ang ibig sabihin, karagdagang kagutuman, karagdagang kahirapan, at isang pamumuhay para sa mamamayan ng bansang ito na masahol pa sa isang hayop. So yang mga taong yan na walang alam sa ginagawa nila ang nagpapatakbo at kaya ganito ang katapusan ng bansa po natin. Dahil alam naman natin lahat na ang COMELEC ay siyang Human Resources Department ng bansang ito. At kagaya sa isang korporasyon at sa isang opisina, ang trabaho ng Human Resources or HR Department ay kunin ang pinaka-qualified, ang pinakamagaling na tao para doon sa pangangailangan ng korporasyon. Kabaliktaran po ang ginagawa ng COMELEC. Binubuksan nila ang pinto para lahat na magnanakaw ay manalo sa eleksyon. Kabaliktaran ng mandato nila sa saligang batas na binasa ko at magiging pakay din ng susunod na mga podcast na nilabag nila ang tungkulin nila at kabaliktaran ng ginagawa dahil nandyan ang pera sa kabaliktaran na siyang lumalabas nga ngayon. Pero ang nakikita lang ngayon at ang flavor of the month ay si Marcos. Uulitin ko, wala akong masamang tinapay na sakdalin nyo si Marcos kung mayroon siyang ginawang kasamaan o kamalian. Pero patunayan nyo rin na walang nangyaring pagkakalikot nung si Leni Robredo. Dahil hindi pa tapos yung usapin na yon. So bakit kayo namimili kung sino ang tutukuyin ninyong nangdaya? Kung talagang katotohanan ang gusto ninyo, busisiin nyo yan lahat, pati kay Drilon, yung pagka-top notcher niyang senador noong 2016. Na 2 million ang lamang niya kay Duterte. Ganyan ang programming. Kasi isang bano dyan na programmer, pero marunong mag-program, ang gumawa niyan. Kaya hindi na naisipan na yung palalabasin niya dyan, baka tataas ang kilay ng lahat ng tao. See? Kasi parehas lang yung mga programmer sa mga commissioner. Wala ring alam yan kundi mag-program. Pero pagdating sa logical and critical thinking, wala ring alam yan. So wag ho kayo magtaka, mga minamahal na kababayan, na kung bakit tayo nandito sa kalagayang ito, sa bansang ito. At kaya nga, naging totoo na nga lahat ito na matagal ko nang nakikita at pinapadala sa akin ng mga nagbibigay rin sa akin ng mga kuro-kuro nila. Ito, una, lying has become so much the accepted norm that people lie even when it would be simpler to tell the truth. Pati sa mga Senate hearing, mas madaling sabihin ang katotohanan pero nandiyan pa rin sila nagsisinungaling lahat. See? Kasi ang kasinungalingan na ho ang naging katotohanan ngayon sa Pilipinas.
Wala nang silbi ang katotohanan ngayon. Sa lahat ng bagay, kaysa survey, kaysa eleksyon, kaysa Senate hearing, ang importante ay ang kasinungalingan. At hindi na iniintindi ang katotohanan. Pakitang tao na lang yung swear-swear ko pag-umpisa ng hearing. Pero taliwas naman ang sasabihin ng mga abogado, taliwas sa katotohanan, uudyokin yung witness na huwag magsabi ng katotohanan, magsinungaling, magturo sa ibang tao. Yan ang silbi ng mga abogado ngayon. Kaya tatanungin ko ulit, anong klaseng etika meron kayo? Dahil ang ibang mga profesyon, lalo na mga engineers, may integrity ang profession na yan. Ang mga doktor, may integrity at may honor and respectability lahat yan. Kayo, wala. Sorry, pero talagang wala. At nakikita, nandyan ang ebidensya, kitang-kita ng 120 million ka-Pilipino ang kawalanghiyaan na mga desisyon ninyo. At yung kasinungalingan na sinasabi rin at lumalabas sa mga bibig ninyo. Itong kasunod dito kay Peter Obi, isa itong leader din dyan sa saan ba ito? Sa Nigeria, sa Africa. Ayan, anong sinasabi niya? No country can progress if its politics is more profitable than its industries. In a country where those in government are richer than entrepreneurs, they manufacture poverty. Madalit sabi, walang bansang aasenso kung ang politika ng bansang yan ay mas profitable, mas kumikita ng pera kaysa sa mga industriya, sa mga fabrika, sa mga ganyang gawain. At totoo ito. Kaya diyan gusto pumasok lahat ng mga walang hiya, lahat ng mga magnanakaw, dahil nga easy business ang politika sa Pilipinas. So totoo itong sinasabi ni Peter Obi. Okay? In a country where those in government are richer than entrepreneurs, they manufacture poverty. Exactly. Yan na ang bansa natin, mga kaibigan. Ang nasa gobyerno, ang mga pinakamayaman na Pilipino. Hindi ang mga nagtatayo at nagpupuhunan ng mga fabrika at ganon. Meron siyempre na ganyan. Pero ang karamihan, papasok ng walang pera sa gobyerno at lalabas bilyonaryo. Kung mabigat ang padrino at malakas sa itaas sa nag-a-appoint. So totoo itong sinasabi. At ganun na nga ang bansa natin. Ang mga nasa gobyerno ay kadalasan mas mayaman kaysa mga nagtatayo ng mga negosyo at nagpupuhunan ng mga negosyo. Ang mangyayari sa bansang ganyan is ang nagiging gawain ay ang kahirapan. Hindi ang produkto na pwedeng ibenta sa ibang bansa at i-export para kumita ng pera, hindi. At andito na naman yung mga kawatan dyan sa DOLE at lahat ng mga politiko na pinapalakpakan nitong OFW program na siyang sumisira ng mga pamilya dito sa Pilipinas. Dahil yung padre de pamilya at yung bread earner ay napipilitang umalis ng Pilipinas, samantalang ang trabaho ng isang gobyerno ay na maiwan dito ang mga Pilipino at dito mabuhay.
at maghanap buhay sa sarili nilang bansa at pagandahin ang buhay nila dito at hindi tulungan ng 14 million ka-Pilipino, hindi tulungan ng Pilipino ang ibang bansa para umunlad. Hindi yon. Kaya mali-mali itong OFW program na ito. Ang trabaho ng mga politikong ito na nagpapalakpak at tinatawag ng mga bagong bayani at binubudol tayo lahat para tanggapin yan, mga walang hiya sila, itong nasa likod ng OFW program, dapat ikulong rin lahat ito eh. Pagbubudol ho lahat yan. Dahil trabaho nila ang gumawa ng trabaho dito sa Pilipinas para sa Pilipino. Pero dito nakita na ho ninyo, nagpresenta ko ng System Abacus 1986 sa gobyerno, walang suporta para sa akin. Pilipino ho ako. Wala akong suporta sa sarili kong gobyerno. Pero lahat ng suporta, lahat ng proteksyon, ay binibigay sa dayuhan na sistemang smart magic na yan na basura. Na binayaran ng bilyon. Ganun na lang kasi ang kinikita nila dyan para hindi suportahin ang ginagawa ng isang Pilipino dito sa Pilipinas. Kaya tinatanong ko rin, kung ganyan kayo kagaling kayong mga abogado, bakit hindi kayo mag-OFW? Ang katotohanan dyan is walang bansang may gusto sa inyo. Ang gusto ng ibang bansa, ang mga matatalinong inhinyero ng Pilipinas, kaya tayo nababawasan dito ng talino. At kayong mga bobong abogado na nagpapanggap na matatalino, ang mga hindi nakakalabas ng Pilipinas. Dahil hindi kayo papasa sa ibang bansa. At ayaw nga ng ibang bansa sa inyo. Ang gusto nila, yung nakakalikha ng magandang sistema. Hindi itong kabobohan na ginagawa nyo dito sa lahat ng government agencies natin. Na pinasasamahan nyo yung sistema, pinapahirap nyo, pinapakomplikan nyo, para balik-balik ang mga tao, mga aplikante. Imbes na padaliin yan, 20 signatures dadaan sa isang mesa, lilipat sa kabilang mesa, bawat mesa may suhol. Punyemas kayong mga tao. Tapos honorable ang gusto ninyong itawag sa inyo. Itong ultimo ho dito, ayan, nandyan si Poncio Pilato nung pinipresenta sa madla. Kaya ayan, ang nakasulat dito, and Pontius Pilate asked the crowd, tinanong niya ang madla, who should I let go? And the people shouted, Barabbas the thief. Tinanong ni Poncio Pilato ang madla, sino ang bibitawan ko? Ang sagot ng madla, si Barabbas, ang magnanakaw, na siyang nangyayari nga dito sa Pilipinas. Kaya itong mga abogadong ito, kagaya ng mga nandyan sa COMELEC, ang ombudsman, lahat na yan, na hindi nila sinasakdal ang dapat nilang sakdalin at ihagis sa kulungan. Ito ang mga Poncio Pilato nito sa Pilipinas. Kaya dyan sa ibaba, yan. And 2,000 years later, people are still choosing the thieves. 2,000 taon nang nakalipas, at ang tao ay namimili pa rin ng mga walang hiya, namimili pa rin ng mga kawatan, namimili pa rin ng mga magnanakaw. Pero honorable. So hanggang dyan na lang po. At gaya ng sabi ko, itutuloy ko pa rin ang
Maraming mga usapin na nakaakibat dito. Papatunayan ko sa inyong lahat kung gaano kalaki itong conspiracy na ito. At kung ako ang tatanungin, pinakamalaking kasabwatan na ito ng lahat ng abogado halos na nasa gobyerno. Nagtatakipan sila lahat para sa isa't isa. At wala sa kanila ang tapat sa tungkulin na sinumpaan nila. Kasama dyan ang COMELEC, ang buong COMELEC, kasama dyan ang ombudsman, na hindi ginagawa ang tungkulin niya, sumumpayan, nahahabulin lahat ng mga magnanakaw, mga mandarambong. Meron bang isang nakulong ang ombudsman dito sa bilyon-bilyon na winaldas sa isang bulok na sistema? Etong smart magic na ito, samantalang milyon-milyon ang mga batang gutom. Ombudsman, nakikinig ka? Milyon-milyon na mga bata ang gutom. Pero pinagtatakpan mo ang mga magnanakaw sa likod ng smart magic. Dito ko na wawakasan bago pa ako ma-stress dito na linggong-linggo nasisira yung araw ko dito sa mga walang hiyang ito. Dapat mahiya kayo. Kung may konti kayong hiya, dapat nag-resign na kayo lahat. Dadaan pa ninyo sa impeachment kung ano nung kabobohan dyan na kayo rin mismo ang nagsulat niyan. Kung inhinyero ang nagsulat niyan, wala nang kailangang impeachment. Where there is smoke, there is fire. Makita ang ebidensya, pag merong usok dyan, tiyak may sunog. Kayo lang mga abogadong nakakakita ng usok, pero idadaan pa muna sa korte. At kailangan sabihin pa na isang mahistrado, oo nga, may usok dyan, mga bobo kayo, hindi ba ninyo nakita yung usok? Ganun kayo mag-ano kasi. Para lahat humuhut-hut kayo sabay-sabay sa mga kliyente. Ganun ang etika ninyo kasama. Kaya uulitin ko yung tanong, anong klaseng etika talagang tinuturo sa inyo? Pati yung murder, tatawagin yung hazing. Para lang mapakawalan yung kabaro ninyo, yung brad ninyo, na mamamatay tao, na murderer. Proteksyonan pa ninyo. Yan na talagang lagpas impyerno ang kawalanghyan ng mga klaseng desisyon na meron kayo. Sige po. Sana gumandang weekend ninyo. Marami pong salamat. Baka naman matulungan ninyo itong channel na ito na mag-share kayo dyan, please. I-like naman ninyo at yung notification bell ay pindutin din ninyo para naman matulungan. Malaking tulong po yun sa mga algorithm ng YouTube para naman lumaganap ito at magkaalaman na tayo lahat. Dahil napakarami nito mga abogado na ninilinlang lang tayo lahat na akala naman nila wala tayong alam. Kaya tulungan na natin ang isa't isa na mapalaganap ito para at least knowledge. Knowledge is power po. Knowledge is power. At ang katotohanan, ika nga sa Ingles, the truth will set us free. Yun lang ang makakapaganda ng buhay natin pag dumating na ang araw na katotohanan na ang iiral sa Pilipinas sa halip ng kasinungalingan at kawalanghiyaan ng mga nasa gobyerno natin. Marami pong salamat, mga kaibigan.